Hallelujah. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Minsan pa po inaanyayahan ko po kayo para sa ating pambungad na awitin.
kabutihan mo'y magpakailan. Misa ka, Panginoon, ang kabutihan mo, Diyos, magpakailan. Tunay nga po ng Panginoon natin ay mabuti. Amen po ba? Amen. Sa pagkakakita ng Panginoon na kapatid mo na, kaibigan mo pa, at magulang mo pa. Yung kaibigan, kapatid mo na, nandiyan para sa iyo, tapos ibigay mo lang ay problema. Yung ibigay ng loob mo, yung nararamdaman mo. Pero kahit gano'n na nandiyan siya nakikinig sa atin, amen po ba? Amen. Ano mo nais mo sa ngayong umaga? Nais mo po, ngayong umaga, ibigay naman natin yung buong lakas natin, buong puso natin para purihin siya, amen po ba? Amen. Kaya minsan pasama-sama natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Ang awitin mo ay para sa iyo, Diyos! Hallelujah! Sa Panginoon, tuwalhatian at kalakasan. Magkasyon sa Panginoon, sa Panginoon. Huling ang banal at tapat na pagsamba. Ang Diyos ang nakita at hallelujah. Kapangalan mo, dapat purihin ang kapurihin ang Tanan. Laging maasahan, pag-ibig ay magsawalang hanggan. Isang mga kapatid, ibigay
ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Kaya nga, Jesus. Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, Diyos. Kahit minsan, Panginoon, awitan ka na. Awitan kita, God, Panginoon. Para sa'yo at sa akin.
Panginoon. Inibig mo kami, O Diyos, noon pa man. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Dahil kailan may hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat po at lagi ka nandiyan, Panginoon. Lalo na sa sitwasyon na kami nag-iisa, Panginoon. Nahihirapan, Panginoon. Piling namin wala kaming kasama, O Diyos. Salamat nandyan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil lagi mo kami iniintindi, Panginoon. Bagamat kami may pagkukulan, Panginoon. Ikaw ay nandyan, Panginoon, tapat. Hindi kami binibitawan. Hindi kami iniiwan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At minsan, Panginoon, salamat po sa patuloy na kalakasan, karunungan, at maging sa pagpapala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, sa kahit anong problema, Panginoon, kahit anong virus, Panginoon. Andito kami, Panginoon, sama-sama. Magpupuri sa iyo, Panginoon. Hindi kami matatakot sapagkat alam namin nandyan ka, Panginoon. Iingatan mo kami, Panginoon. Amen. At hindi mo hahayaan mapahamak ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan, Panginoon. Salamat po. Naway mga awiting ito, Panginoon, magsilbing inspirasyon, katatagan, Panginoon, sa kahit anong pagsubok na tumaran sa aming buhay. Amen. At minsan, Panginoon, balutin niyo po ng banal na dugo ang apat na sulok ng simbahang ito. At maging, Panginoon, ang iyong salita, ang maging kalakasan namin, Panginoon, ang maging sandata namin, O Diyos, sa kahit anong problema na darating sa aming buhay. Ito po ang aming samantalangin, Panginoon, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Minsan po ang lahat ay magsabi ng malakas na malakas na Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. Parang ang lungkot natin lahat May bagyo bang dumaan? Okay, maraming salamat po sa Panginoon dahil andito naman po tayo, magkakaharap naman po tayo. Nakita na naman po natin yung mga gwapo at mga magagandang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Ako po yung naniniwala na mga anak ng Diyos ay gwapo at magaganda. Yung hindi po naniniwala sa akin, pwede nang umuwi. Sabi siguro ng mga kapatid, bakit ga sinabi ni Pastor yon? Ay ang ating Diyos po, kung inyong titingnan, is talagang walang kaparis, walang katulad. Di ba sabi niya, anak niya kayo? So, ganun din kayo. Wala rin kayong kaparis, wala kayong katulad. Natatangi, no? Natatangi ang mga anak ng Diyos. So, tayo po idarako sa ating mensahe ngayong umaga at matatagpuan natin sa aklat ng Genesis, chapter 12, 1-4. So atin pong basahin. Nagalis na po ako ng naiilang ako eh. Pasensya na po. Medyo malayo naman po yung distansya at saka nakabentilador po ako. Hallelujah. Basahin po natin, Brother Jael, natin. Tag natin. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang itinuro ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nang siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang o ano po kami nagkamali o anumang kasalanan o anumang karumihan na aming nagawa. Hiling po namin, Panginoon, na kami po ay patuloy mong patawarin at linisin sa lahat ng aming kalikuan. Ngayong umaga, ang mga salita mong aming
pagbubulay-bulayan naway maging pagpapala sa bawat isa at maging kalakasan sa buhay pananampalataya ng aking mga kapatid. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. So kung nakikita niyo po ang ating paksa ay mabisang lingkod ng Diyos. Okay? Punta muna tayo dun sa paglilingkod, pag-uusapang paglilingkod. Sa ating gobyerno, marami tayong mga tagapaglingkod. Mula sa presidente hanggang sa kapitan. Alam niyo po ba kung ano kanilang ginagawa para sila ay maging mabisa o epektibong lingkod ng bayan? Marami silang mga ginagawang activity. At lahat ng naisipan nila na maganda para sa tao ay ginagawa nila. Okay? At yung iba naman ay ginagawa lang nila yon dahil sa gusto nilang sumikat. Okay? Ginagawa nila yon para sila ay makilala. Okay? And then hindi sila makalimutan ng tao. Pero ito po, kung ang sa Bible lang ating pag-uusapan, mas maganda ang ating halimbawa, no, ang ating magiging guide ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po dito sa ating binasa kanina, kung ating mapapansin, no, ay tinawag ng Diyos si Abraham. Okay? Meron po akong guide kasi mahirap balik-balik ni Brother Jael yung ano eh. Okay, Genesis 12. Okay. Ang sabi po doon ni Yahweh, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Okay? Inutusan po ng Diyos si Abraham dahil meron siyang layunin. Okay? At paano po ba naging effective na lingkod? No? Paano po ba naging effective na o mabisang lingkod itong si Abraham? Una, siya ay nagiging mabisang lingkod dahil po siya ay nagtiwala sa Diyos. Okay? Hindi po aalis si Abraham kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos. At hindi po tayo magkakaroon ng ganitong pananampalataya kung hindi si Abraham nagtiwala sa Diyos. At yung mga pangako ng Diyos sa kanya mula nung siya ay tawagin ng Panginoon at siya ay utusang umalis, si Abraham po ay nabuo na sa kanyang isip yung pagtitiwala sa Panginoon. Sa tao, ang hirap magtiwala. Naliwala ba kayo ron? Minsan nga, kamag-anak, hindi pa mapagkatiwalaan eh. Pero itong si Abraham ay buo yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ano po ba ang sinasabi ng Hebreo tungkol dyan sa pagtitiwala? Basahin natin. Sapagkat umasa si Abraham sa isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano nito. Hindi pa niya nakikita yung ibibigay sa kanyang lungsod ng Diyos, pero siya ay umasa na. Ibig sabihin, siya ay nagtiwala na sa Diyos. Nakita niyo yung faith na yon? Ang tao, kapag kasi pinangakuan, 50-50 yan. Pwedeng hindi matupad, pwedeng matupad. Pero sa Diyos, laging natutupad. Okay? Meron siyang pangako sa atin eh. Yung iba natupad na, yung iba hindi pa. Ngayon, hinihintay pa natin yung iba. Okay? Pero naniwala ba kayong tutuparin ng Diyos yun? Tutuparin ng Diyos yun. Kasi, mahalaga po yung word na pagtitiwala. Kaya tayo nandito dahil may tiwala tayo sa Diyos. Amen? Nagtiwala tayo sa Diyos na anumang bagay o anumang mangyari sa atin, mula nung tayo tinawag, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan tulad ng pangako niya kay Abraham. Amen? At hindi lang si Abraham ang pinangakuan ng Diyos. Marami pong pinangakuan ang Diyos.
at yung mga bagay na nangyari. Pero dahil nga si Abraham ang ating father of faith, siya yung ating salamin sa ating pananampalataya. At kung ang sukatan ay pananampalataya, walang makatutulad kay Abraham. Bakit? Nang hilingin ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi siya nagatubili na ito ay ihandog sa Diyos. Pero hindi pa rin pinahintulutan ng Diyos dahil sinubok ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Huwag nawang mangyari na isa sa atin ay hihingan ng Panginoon o kukunin ko niyang anak mo, baka hindi natin kaya. Pero si Abraham po, nakita natin, kung nakita natin ito sa kanyang aklat, ay walang pag-aalinlangan na sumunod siya sa Diyos. Okay? Dahil alam ni Abraham na ang Diyos ang lumika ng lahat ng bagay, sa Diyos nanggagaling ang lahat ng bagay na ating nakikita, maging tayo ay sa Diyos nagmula. Kaya sino tayo para humadlang sa gusto ng Diyos? Ang kailangan natin ay magtiwala. So tingnan natin naman yung awit o salmo. Ano sinasabi ng salmo tungkol dyan? Mapalad ang taong kay Yahweh nagtiwala. At sa Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nanambahan, sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Si Yahweh aking Diyos, sabi po ni ng awit, no? Si Yahweh ang aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay sa iyong ginanap. Kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba kong may makalimutan. 6. Ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana. Dahil handog na sinunog at mga kalob, hindi mo naisin upang sila iyong patawarin. So, yung mga yan, mga kapatid, kung ating mapapansin, ang pinakamahalaga pong nakita natin doon ay yung verse 4. Ay yung verse 4. Mapalad daw po yung mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Number 1 po, para ikaw ay magtagumpay sa buhay mo, hindi lang bilang isang leader, kundi isang anak ng Diyos, no, ay pagtitiwala. Yun ang dapat hindi nawawala sa tao. Yung tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili. May tiwala ka sa Diyos pero wala kang tiwala sa sarili mo, medyo may problema ka. Okay? Tiwala o trust. Mahalaga po yan. Ano po yung susunod? Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Tingnan natin yung Jeremias. Di ba sasabi ng Jeremias? Okay. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Pagpapalain. Nagtitiwala ka, bukod sa nagtiwala ka sa Kanya, umaasa ka pa sa Kanya. Anong sabi? Pagpapalain ka ni Yahweh. Tinanggap nyo na ba yung inyong pagpapala sa Diyos? Ano ang katulad ng taong mapalad na nagtitiwala kay Yahweh? Tuloy natin. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nanatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Nakakita na ba kayo ng puno nakatanim malapit sa may ilog? O malapit sa tabing ilog? Kailanman yung puno na yon hindi malalanta. Bakit po? Sapagkat yung ugat niya ay nakakonect doon sa ilog. Laging sariwa yung kanyang nasasagap na vitamins, no? Laging sariwa. Katulad din po yan ng taong mananampalataya, na kung hindi ka nakakabit kay Kristo, wala tayong magagawa. Anong sabi ni Jesus? Ako ang puno ng ubas, di ba? At kayo ang mga sanga. Kaso pag yung sanga ay natuyo na, pinuputol. Bakit natuyo? Wala nang silbi yung pagtuyo na, kaya puputulin na.
Basahin nga po natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya. Ang siyang mamumunga ng sagana. Okay? Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at mananatili kayo sa mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. So, pag kayo nanatili sa Diyos, ibig po sabihin nun, kayo ay nagtitiwala sa Diyos? Amen. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, hindi niya yun babaguhin. Hindi niya yun babawiin. Patuloy na nakalaan yung kanyang pangako na yun kung tayo ay patuloy na nananatili sa Kanya. O hindi ka man manatili sa Diyos, pero yung kanyang pangako para sa iyo, nananatili yun. Hindi yun mababawi, hindi yun mawawala. Okay? Hanggang hindi nakikita ng Diyos yung puso mo at yung blessing na para sa iyo, nakalaan yun para sa iyo. Umalis ka, bumalik ka, sa iyo pa rin yun. Kasi pinangako na ng Diyos sa iyo yun. Ang kailangan mo lang talaga, ang kailangan na talaga natin ay magtiwala sa Panginoon. Huwag nating tangkain na tanungin natin yun. Yung sabi natin, Panginoon, kailan? Okay? Hindi pwede nating pangunahan ang Diyos. Kung kailan niya gusto na ikaw ay kanyang pagpalain, na ikaw ay kanyang i-bless, darating yung time na yon. Ang kailangan mo lang, magtiwala. Amen? Alam kong marami sa atin ang dumaranas ng medyo kagipitan sa buhay. At marami pa rin dumaranas sa atin ng yung para bang hirap na hirap sa sarili. No? Pero alam niyo po ba, alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo sa buhay mo. Hindi ka pa nga nagsasalita, alam na ng Diyos yun eh. Pero kailangan mong sabihin sa Kanya. Gusto Kanyang marinig. Maliban lang siguro kung pipi ka. Hindi mo na kailangan magsalita. Pero kung may dila ka naman at nakakapagsalita ka, kausapin mo siya. Hinihintay ka niya. Hinihintay niya tayo. Ano man yung pagkakamali, ano man yung pagkukulang natin sa Diyos, ano man yung kasalanan ginawa mo, lumapit ka sa Diyos. Okay? Magtiwala ka na ibibigay sa iyo ng Diyos ano man yung nais mo. Nais mong maging masaya? Nais mong paglingkuran ng Diyos ng buong puso mo? Kahit maraming hadlang, kahit maraming balakid, kahit maraming pagsubok, go! Maglingkod ka. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat yun ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Katulad ng ginawa ni Abraham na siya nagtiwala sa Diyos. Kung inyo napansin doon sa verse 2, sa verse 5, ang dami niyang ipinangako, di ba? Binasa natin kanina. Ang dami niyang ipinangako kay Abraham. At meron tong isa dong sinabi ng Diyos na yung magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Yung anong tag doon? Yung magre-reject sa iyo. Brother Jael, pakipost mo nga yung verse 3. Oh, doon yung sa kanina sa ano. Yan, yun. Yan. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Kay Abraham lang po pwede yun. Pati sa inyo. Yung susumpa sa inyo,
yung isusumpa kayo, isusumpa rin ng Diyos. Nakakatakot, no? Kaya kayo, no? Meron tayong kakaibang ipinangako ang Diyos sa atin. Kaya kung kayo ay pagpapalain din ng Diyos. Kaya kung kayo tumutulong sa kapwa, tumutulong kayo sa gawain ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Maliwanag yun eh. Kung kayo ay mahilig tumulong o magbigay, kahit hindi yan mananampalataya, okay? At yun talaga yung nasa puso ninyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Ayun yung kanyang pangako eh. Sabi niya pa, sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig, hindi lang sa Israel, sa daigdig, ibig sabihin sa buong universe, at sa aking pagpapalain. Itong pangako ng Diyos na ito kay Abraham ay nakinabang ang buong mundo. Isa na dyan ang Amerika. At yung mga mayayamang bansa na tumulong sa Israel. Okay? Yung mga bansa na tumulong sa Israel ay pinagpapala ng Diyos. At kasama po ang Pilipinas dyan. Ngayon po ang Israel ay dumaranas ng malaking pagsubok. Pero naniniwala tayo na hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang bayan. Amen? Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang kailangan lang ng bayan ng Diyos ay magtiwala sa kanyang Diyos. Maliban sa pagtitiwala, ano pa ang kailangan ng tao? Ano pa ang ginawa ni Abraham? Si Abraham po ay nakinig sa Diyos. Hindi lamang siya nagtiwala, kundi pinakinggan niya yung inuutos ng Diyos sa kanya. Pinakinggan niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Yung covenant ng Diyos sa kanya, pinakinggan niya. Mahalaga po yung pakikinig. Ang sabi po ng Kawikaan, Santiago, ano sabi po ng Santiago verse 1 to 19 tungkol sa pakikinig? Ang sabi diyan, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito na maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. So mahalaga po yung pakikinig. Kaya si Abraham po, pinakinggan niyang maigi kung yung bawat detalye na sinasabi ng Diyos sa kanya. Sa Kawikaan, ganito rin po ang sinasabi. (15:31) John 8 na lang muna tayo, Brother Jael, kung wala pa. Ayan na. Yan po yung Kawikaan. Ang marunong makinig sa paalaala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakikinig, okay, meron kang pangunawa at magkakaroon ka ng mabuting pagpapasya. Kasi pinakinggan mo ng maayos. Si Abraham pa sumunod agad, di ba pinakinggan niya mo ng maigi kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya? Habang nagsasalita ang Diyos, si Abraham nakikinig lang.
At pagdating doon sa verse 4, saka lang siya sumunod. Pagkatapos niyang mapakinggan yung sinasabi ng Diyos. Pagkatapos niyang magtiwala, pagkatapos niyang makinig, saka siya sumunod. Meron pa, Brother Jael? Okay, sabi doon, John 8. Okay, ang sabi ng John 8, ang Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Si Abraham ay lingkod ng Diyos. Kaya talagang siya ay yung kanyang pandinig, pinakinggan niyang maigi yung instruction ng Diyos sa kanya. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, kung minsan nakakalimutan natin pakinggan ang Diyos. Ano sinasabi dito sa John 8? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Yung mga hindi nakikinig, yun hindi mula sa Diyos. Pero yung mga nakikinig, kanino daw? Sila ay mula sa Diyos. Kaya si Abraham po ay mula sa Diyos. Kaya pinakinggan niyang maigi kung ano yung sinasabi sa kanya ng Panginoon, kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Next. Okay. Sabi po dito, dahil sa nandun tayo sa pangatlo. Sa pangatlo po, ay makikita natin verse 4, no? Sumunod sa Diyos si Abraham. Yan yung pang-apat, ay yung pangatlo. Okay, pagkatapos niyang magtiwala sa Diyos, siya ay nakinig. At pagkatapos niyang makinig, siya ay sumunod sa Diyos. Basahin po natin. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham sa inutusan o sa utos ng Diyos. Ano sabi ng Hebro? Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Laki ng tiwala ni Abraham sa Diyos. Pero mo, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, sumunod pa rin siya, umalis pa rin siya. Sa Pilipino, sasabihin nun, sa mga Kristiyano, sasabihin nun, bahala na. Diba? Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Pero alam ng Diyos, alam ni Abraham, na yung kanyang tinatahak, yung kanyang sinusunod, ay tama. Kaya siya sumunod sa Diyos. Ano sinasabi po ng Hebreo 11:8 yan? Dahil sa pananampalataya, si Abraham nga po ay inutusan ng Diyos at siya po ay pumunta sa lupaing ipinangako sa kanya. Po, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tayo may direksyon. Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Alam niyo po ba yung direksyon na inyong sinatahak? Nang tawagin tayo ng Diyos. Di ba may pangako ang Diyos sa bawat isa? Okay, yung pangako na yon, panghawakan natin. At patuloy tayong sumunod sa nais ng Diyos. Alam niyo, dito sa sanlibutan na ito, napakahirap mamuhay. Ang daming, pag hindi ka kumilos, pag hindi ka gumawa, wala mangyayari. Ay lalo na kung wala kang tiwala sa Diyos. Lalo na kung hindi ka nakikinig sa Diyos. At lalo na kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Pero kung nakikinig ka, o kung nagtitiwala ka, nakikinig ka at sumusunod ka sa Diyos, may mararating ba? Meron. Malaki po ang mararating ng may pagtitiwala,
pakikinig at pagsunod sa Diyos. Napakahalaga po niyan. Ang sabi po ng aklat ng Lucas, mapalad ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na mapinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya si Abraham po, hindi lang siya nakinig, kundi tinupad niya. Sinunod niya yung utos ng Diyos. Si Abraham po ba ay effective na lingkod ng Diyos? Kilala niyo ba si Abraham? Yung iba hindi nakilala kay Abraham. Meron ba kayong kapitbahay na Abraham ang pangalan? Baka yun ang inyong kilala. Pero itong Abraham na sinasabi ko po sa inyo ay ang ating ama sa pananampalataya. Amen? Siya yung ating dakilang ama sa pananampalataya, si Abraham. Kumbaga, siya yung the best of the best sa lupa pagdating sa pananampalataya. Okay? Mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si Abraham po, wala siyang pag ang Diyos ang nagsalita, sunod agad. Wala pa ako nabasa na si Abraham ay nagreklamo. Okay? At ang sinasabi po ng Isaiah 1:19, ano sabi? Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ang ibig sabihin niyan, kung susunod ka sa sinasabi ng Diyos, katulad ng sinabi ng Diyos kay Abraham, okay? Tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain ko ang iyong buong lahi, ang iyong buong angkan. Iyon ang dakilang pangako ng Diyos kay Abraham. Huwag nating baliwalain ito. Ibigay natin ng buo sa Diyos yung ating pagtitiwala. Alam niyo po ba na ang isang tao, lalong-lalo na yung wala sa Diyos, yung wala sa Panginoon, kayod sa umaga, kayod sa gabi, no? Kaya yung mukha niya, mukha ng kinayod. Sobrang pagsisikap ang kanyang ginagawa. Okay, lahat ng paraan kanyang ginagawa. Kuba na sa kakatrabaho, hindi pa rin niya nakamtan yung gusto niya. Okay? Yung lolo ko, namatay na lang siya sa bukid, hindi man lang niya napakinabangan ng maayos yung kanyang bukid. Bakit? Hindi po sa pagmamayabang, ang lolo ko po ay merong, kung pwede nating sabing hacienda. Pagdating sa lupain, no? Kasi nung araw, doon sa lugar namin, iapat lang silang pamilya na merong pag-aari ng buong lupain doon sa lugar namin. Hindi mo nga matanaw yung dulo ng lupain ng lolo ko. At nung araw meron kaming rancho. Maraming alagang hayop ang lolo ko. Pero hindi niya naranasan yung masarap na buhay. Nagugulat kayo na may lahi pala kong mayaman. Walang nakinabang, walang napakinabangan. Ang dami naming kalabaw, baka, kabayo, no? Ang lalaki ng bukid, lahat meron kami.
pero walang nailagay na monumento yung lolo ko. Bakit? Yung lahat na ibinigay ng Diyos sa kanya, hindi niya pinahalagahan. Okay? Nung araw, pag umaani kami, wala na kaming matutulugan sa bahay namin. Bakit? Puro palay po ang laman ng bahay namin. Yung mga alaga naming manok, doon na nangingitlog sa ibabaw ng palay. Sa dami ng aming inaani, masagana. Pero hindi pinahalagahan, hindi iningatan yung blessing na ibinigay ng Diyos. At marami sa amin ganon. Kaya kapag ibinigay ng Diyos sa inyo yung ganong pagpapala, pahalagahan nyo ng labis at gamitin sa tamang paraan. Alam niyo po, kaya nawaldas yung kayamanan ng lolo ko kasi po siya ang Kristo sa sabungan. Linggo-linggo yun, ang dami niyang alagang manok na sasabungin. Linggo, hindi yun uma-absent. Pupunta lang ng simbahan yun pag magnininong sa kasal. Pero linggo-linggo nandun sa sabungan. No? Madaling araw pa lang hinihimas niya na yung manok niya. Pag hindi mo pinakain yung manok niya, palo ka. Ganun siya. Kaya lahat na ipinundar niya, walang narating, walang nakinabang. Kaya yung mga anak ay nagkanya-kanyang diskarte sa buhay. Para lang maging maayos yung mga apo niya. At yung mga lupain ng lolo ko, pinagbibenta na nila. Sayang, no? Yun nga, mga kapatid, yung ipinangako kay Abraham, no? Ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. At kayo yun, no? Huwag nating sasayangin. No? Pahalagahan natin, ingatan natin, kasi minsan lang yan mangyayari sa buhay ninyo. Katulad din ng buhay natin ng tao. Minsan lang ibinibigay ng Diyos yan. Pag kinuha na, hindi na yan ibabalik. Naniwala ba kayo ron? Na ang buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo, yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa'yo, minsan lang yun. Hindi na uulitin. Kaya dapat yung buhay natin, pahalaga natin. Habang meron tayong lakas, maglingkod tayo sa Diyos. Kasi pag tayo nakahiga na, at iba na yung nagdadamit sa atin, iba na yung nagpapakain sa atin, wala na tayong magagawa. Nalaala ko yung pinangangaralan ni Jesus, si Pedro. Kaya, mga kapatid, lagi nating tatandaan, mahalaga yung pagtitiwala sa Panginoon. Mahalaga yung pakikinig. Dahil sa iyong pakikinig, marami kang matututuhan at ikaw ay may mararating. Hindi yung nakinig ka, pumasok sa kabilang tenga, lumabas sa kabilang tenga. Yung mga taong nararating yung kanilang pangarap, okay, yung mga doktor, yung mga nurse, lahat na nakilala nating matataas na tao na nasa gobyerno, bakit sila nakarating doon? Bakit nila narating yung kanilang pangarap? Una, nagtiwala sila sa Diyos. Pangalawa, nakinig sila sa payo ng kanilang magulang. Pangatlo, sumunod sila sa Diyos at sumunod sila sa kanilang magulang. Hindi pa yon, meron pa isa, nakinig sila sa teacher nila. Kaya sila naging marunong at narating nila, natapos nila yung gusto nila.
May pakinabang ba yung pagtitiwala? May pakinabang ba yung pakikinig? At may pakinabang ba yung pagsunod? Yes. Hindi pwede maghiwalay yung tatlo. Nagtiwala ka, pero hindi ka naman nakinig. Nakinig ka, hindi ka naman sumunod. Dapat magkasama yung tatlo. Ibigay natin ang buo sa Diyos. Yung tatlo na yon. Napakinggan mo, sabi, ang usapan natin, meron tayong prayer meeting. Yan, every Wednesday, 7 o'clock. Live streaming pa yun ha, hindi pa tayo pumupunta sa simbahan. Ay paano kung sinabi kong sa simbahan tayo pumunta, sa Miyerkules? Aba, ay pagdating ng Miyerkules, 2 lang yung dumating. Ilan ang miyembro ng Living Saints? 85. Ang dumating 3. Kung nakita niyo yun? Hindi ko po kayo pinagagalitan ha. Nagpapaalala naman po ako. May nagsabi, mayroon daw nauuna na nahuhuli at mayroong nahuhuli na nauuna. Ano ibig sabihin nun? Yung mga huling lumapit sa Diyos, sila yung mga nangungunang maglingkod sa Diyos. Yung mga naunang nakakilala sa Diyos, sila naman yung nahuhuli, naglilingkod sa Diyos. Parang baliktad yata. Dapat yung mga nauna, sila pa rin yung nauuna. At yung mga nahuli, ayun yung sila sumusunod lang doon sa mga nauna. Ganun dapat. No? Merong isang church na ganito mga kapatid. Yung pastor ay nakita niya yung huling dumating, naging active. Nung active, inobserbahan niya ng ayir, nung naobserbahan niya na may gift yung tao na yon, binigyan niya kagad ng tungkulin sa church. Nagalit ngayon itong mga nauna. Bakit binigyan mo ng katungkulan yun? Eh, bago lang yun ah. Ang tanong ng pastor, asan ka nung kailangan ka ng church? Ano ang ginagawa mo nung nagkaroon ng discipleship? Asan ka? Wala ka, di ba? Paano kita bibigay? Paano ko ibibigay sa iyo yung tungkulin? Eh wala ka. Tapos ngayon naglagay tayo ng tungkulin doon sa active. Na bagamat siya bago pa lang, pero nakita ko yung kanyang desire na maglingkod sa Diyos, bakit mo hindi bibigay? Di ba? Kaya nga sabi, huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Wala pong iniwan niya sa mga dalaga at binata. Habang single pa kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Kasi pag may asawa na kayo, mahahati na yung inyong panahon. Tama ba? Mali? Mahahati na. Ay kung mapangasawa mo hindi mananampalataya, hindi hati, wala na. Bakit? Pag nakapangasawa ka ng lalaki na hindi mananampalataya at ikaw ay Kristiyano, pag pupunta ka nang sasabihin niya, huwag kang magsimba ngayon. Aalis ako. Alagaan mo anak mo. Makakapagsimba ka? Hindi. Magkaiba kayo eh. Tama? Kaya ang payo ko sa inyo, yung mga nanliligaw at manliligaw sa inyo, gawin niyo muna mga mananampalataya, mas maganda. Ipakilala niyo muna si Jesus. Okay? Ipakilala niyo muna si Jesus. Gayahin na natin yung mga kulto. Yung mga kulto, hindi basta-basta pumapatol. Papatulan lang nila yon pagka sumama siya doon sa kanilang relihiyon. O diba, ang galing nilang mansilo. Pag hindi ka pumasok sa relihiyon namin, eh, hindi tayo pwede. Ganun sila. Pag hindi ka sumunod sa relihiyon namin, hindi tayo pwede. Iwalay tayo.
dapat maging matalino rin tayo. Okay? Kaya po, nasa Diyos po lahat yan. Ang Diyos ay siyang kikilos, siyang gagawa sa atin. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin, tayo ay magtiwala sa Kanya, katulad ng ginawa ni Abraham. Nagtiwala, nakinig, at sumunod. Kaya pinagpala itong si Abraham. Okay? Yung pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Abraham, hindi pangkaraniwan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung binasa natin kanina, yung daw taong susumpa kay Abraham ay isusumpa ng Diyos. Kaya hindi pangkaraniwan yung pangako ng Diyos na yun sa kanya. Kaya yung mga apisenyo, nako, parurusahan ng Diyos. Naniwala ba kayo ron? Kasi anak kayo ng Diyos eh. Si Abraham ba anak ng Diyos? Yes, anak ng Diyos. Kayo ba anak ng Diyos? Anak kayo ng Diyos. Kaya yung manlalait sa inyo, yung magmamata sa inyo, okay, yung mag-uusig sa inyo, yung mambubuli sa inyo, parurusahan ng Diyos. So yan po ang mensahe natin ngayong umaga. Yung mabisang lingkod ng Diyos ay nagtitiwala, nakikinig, at sumusunod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa mga salita mo na amin pong napagbulay-bulayan, nawa po ay maging kalakasan ito at matanim sa puso ng bawat isa yung pagtitiwala, yung pakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita at pagsunod, Panginoon, sa iyong nais, sa iyong kagustuhan. Upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakas at magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na pinag-uutos mo para sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan po, para po sa ating huling awitin po natin ibigay sa Panginoon. Thank you.
Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat. Tunay nga po ikaw ay dakila. Wala kang katulad. Wala kang kapantay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga dakilang pangako. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. Salamat po sa pangako mo sa aming amang si Abraham, dahil kami man din ay nakinabang at natatanggap namin ang mga biyaya na iyong pinangako. Sa mga pagsubok, sa mga trials sa buhay, ang tagumpay namin, Panginoon, ay mula sa iyo. Sa kagalakan, kagipitan, lagi ka pong nandyan upang kami ay tulungan, upang kami ay samahan. Salamat po. Tunay nga po na ikaw lamang ang siyang makagawa ng lahat ng bagay na ito. Kaya minsan pa, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Napalakasin mo po ang aming pananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, makinig sa iyong mga salita. At samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyong kagustuhan. Sa tulong ng iyong makapangyarihang Espiritu Santo na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang kabuhayan o ang pinagmumulan ng kabuhayan ng aking mga kapatid. Patuloy mo sila, Panginoong, ingatan, basbasan ang kanilang hanap buhay, patuloy na pagpalain sa lahat ng bagay, material at espiritual. Panginoon, sa mga kapatid namin na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, tulungan mo po sila, samahan mo po sila. Alam ko po na may maganda kayong plano. Maliban sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Alam po namin pa na nais mo na maranasan din namin ang buhay na sagana sa sanlibutan ito. Salamat po. Dahil palagi mong ipinaalala sa amin ang mga bagay na ito. Nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, yung aming pong mga kapatiran na hindi namin nakakasama. Ano man ang hadlang kung bakit hindi namin sila nakakasama, tulungan mo po sila, Panginoon. At lagi mong ilagay sa kanilang puso at isip ang araw ng pagsamba, ang araw ng aming paglilingkod sa iyo. Ganun din po sa aming mga gawain, sa aming pong mga prayer meeting, Bible study, at sa iba pang activity, Panginoon, lalo na sa kabataan. Samahan mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na matuto kaming ipaglaban namin yung aming pananampalataya. Hindi na yung mga anak mo ang nahihikayat pa. Palakasin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ang aming po mga kaibigan, kapatiran na nasa ibang bansa, hiling din po namin, Panginoon, naingatan mo po sila doon. Samahan mo sila, O Diyos. Kung sila'y dumaranas ng kalungkutan, palitan mo po, Panginoon, ng kagalakan ng kanilang puso. At patuloy mong i-bless, Panginoon, ang mga employer nila
magiging daluyan po ng iyong pagpapala para sa iyong mga anak. Sa pangunguna po ng aming mahal na pastor at ang kanyang buong pamilya, ingatan mo rin po sila. Si Brother Alan, si Jasper, sila Sister Ophel, lahat po, Panginoon. Sila Ate Tess. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. Samahan mo po at ingatan ang mga kapatid namin na ito na nagsasakripisyo para sa pamilya. Sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Maging ang amin pong bayan, ang bayang Israel, na iyong pinili. Hiniling din po namin, Panginoon, na samahan mo sila, na magtagumpay sila, O Diyos, sa pagsubok na ibinigay mo para sa kanila. Sapagkat nalalaman po namin, Panginoon, na lalapit na ang iyong muling pagbabalik. Nawa po ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ganon din po ang aming bansa. Hiniling din po namin, Panginoon, ipagpalain mo po at bigyan ng karunungan ng aming mga tigapanguna mula sa aming Pangulo. Ang mga usapin tungkol, Panginoon, sa bawat teritoryo ng bansa. Ang mga usapin sa mga problema sa droga. Usapin sa ano pang mga bagay, Panginoon, ng problema ng bansang ito. Tulungan mo po ang mga nakaupo sa tungkulin at ingatan silang lahat. Ganun special, Panginoon, yung aming pong mga doktor at mga nurses na siyang umaharap sa mga virus na lumalaganap. Tulungan po at ingatan ang mga kapatid namin na ito. At doon, Panginoon, sa mga kaibigan at kapatid namin na nasa ospital, na hanggang ngayon ay nakahiga pa, may karamdaman pa sila, O Diyos. Kami po'y nagmamakaawa sa iyo, na ikaw lamang ang siyang inaasahan. Yung mga doktor, Panginoon, na wala nang magawa. Pero subalit ikaw na lang, Panginoon, ang inaasahan nila. Abutin mo po sila, Panginoon. At doon sa mga wala pong makunan, mapagkunan ng mga panggastos, Panginoon, sa ospital, kayo rin po ang siyang inaasahan namin na magpapadala ng tao na siyang tutulong sa kanila. Salamat po, Panginoon, dahil merong Diyos na kapag nangako ay kanyang tinutupad. Tunay nga pong dakila. Tunay na ikaw ay walang hanggan. Kaya namarapat lamang na ikaw ay aming pagtiwalaan. Sapagkat sabi mo, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh. Sapagkat ito ay kanyang pagpapalain. Salamat po, Panginoon. Suminyo nawa ang kagandahang loob ng kapayapaan mula sa Diyos, mula sa ating Ama at Panginoong Jesucristo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat.